Mga tao ng kulto ng madilim na kapangyarihan talagang sobra-sobra na sila. Ilang sagutan lang naman, ginawa ng ganito ang ating bunsong kapatid. Guro, basta sabihin mo lang, haharapin ko na sila ngayon din. Wag na. Mula nang pumanaw ang ama ni Yue, ang ating kulto ng madilim na langit ay humihina na. Sinasadya talaga nilang mang-away. Pero kawawa naman si Yue. Kasalanan ko itong lahat. Hindi ko na ipagtanggol si Yue. Hindi pa ako namamatay. Ang boses ko, Yue, nagkamalay ka na. Kung may nangyari sa'yo, paano na lang ako mabubuhay? Ako, ang santo ng Kunlun, ay tinarakan nang ako'y umakyat sa langit. Nang masira ang aking katawan, ang aking kaluluwa ay napagsanib sa isang bata. Guro, masama ang balita. Mga tao ng kulto ng madilim na kapangyarihan ay narito upang manira. Grabe na ang pang-aapi nila. Guro, lalabanan namin sila. Yue, magpahinga ka muna ng maayos. May aayusin lang ako. Nanay, ako na ang bahala rito. Huwag kang mag-alala. Kakasanay ko pa lang sa katawang ito. Kung hahanapin ako ng mga nagtangka sa akin, baka hindi ko sila mapagtagumpayan. Gamitin ko muna ang pagkakakilanlan nitong bata. Ang inyong kulto ng madilim na langit ay lalong humihina araw-araw. Puro mga walang kwentang estudyante ang meron kayo. Mas mabuting sumanib na lang kayo sa aming kulto ng madilim na kapangyarihan. Guro, pagpasok pa lang nila nanakit na sila, nasaktan ng mga kapatid natin. Javier Zhao, sobra ka na. Sa daan ng martial arts kapag mahina ka, babatuhin ka. Kapatid, mula nang pumanaw ang matandang anino, ang pintuan ng anino ay nahati sa dalawa. Naging kulto ng madilim na langit at kulto ng madilim na kapangyarihan. Kahit ang pinakamakapangyarihang aklat ng matandang anino. Ang aklat lihim ng anino ay nahati sa dalawang bahagi, ibinigay sa dalawang kulto. Pero, hindi mo kaya. Dati, ang pintuan ng anino ay napakadakila. Kahit ang emperador ng imperyong Dacia ay nagbigay galang sa amin. Pero nang tayo'y maghati, nawala na ang dating ningning. Ang hangarin ko ngayon ay sakupin ang kulto ng madilim na langit. Buuin muli ang aklat lihim ng anino, ibalik ang kadakilaan ng pintuan ng anino, at muling maghari ang dating karangalan. Ang matandang anino, 100 taon na ang nakalipas, parang tinuruan ko ang taong yon. May kaugnayan din pala siya sa akin. Pamilyar na pamilyar ang amoy. Ito ba'y hindi ang banal na busog ng kapalaran na ibinigay ko kay anino noon? matagal nang hindi nagkikita, matalik kong kaibigan, ang tagal na nating hindi nagkita. Tingnan natin kung paano napagsanib ang katawang ito sa akin. Ay nako, ang katawan nakakabuo lang, hindi kontrolado ang lakas. Ginanglin, pinapayuhan ko kang maging matalino. Agad-agad na ibigay ang kulto ng madilim na langit. Siguro ang tatay ko ay magka-interes at baka dahil pareho tayong kasama, pagbigyan kayong mga basura ng tirahan. Ang kulto ng madilim na langit ko ay ang tunay na tagapagmana ng pintuan ng anino. Ang kulto ng madilim na kapangyarihan mo ay may hungkag na ambisyon. Walang paraan na magkatotoo ang hinanaing mo. Isang suntok lang, babagsak. Lynn Santos, ngayon bibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian o sumama kayo sa kulto ng madilim na kapangyarihan ko. Kung hindi, sisirain ko kayo. Pagkatapos sasakop ang kulto ng madilim na langit ninyo. Felix Zhao, batang hamak, huwag kang maging bully. Noong buhay pa ang anak ko, ang kulto ng madilim na kapangyarihan ninyo ay walang lakas ng loob para magsalita. Ngayon, namatay ang anak ko. Nagpakita kayo para magmalaki. Nangangarap na muling buhayin ang kasikatan ng pintuan ng anino. Nangangarap na makapantay sa matandang anino. Hindi ka kwalipikado. Matandang walang silbi.
Bakit namatay ng maaga ang anak mo Noah ng nguwang? Maikli ang buhay niya. Kung hindi kayo na walang ama at may ina, hindi kayo magiging ganito. Huwag mong insultuhan ng master. Asawa ng master, ipaglalaban ko siya. Laban, ikaw ay walang kwenta. Ano ang meron mo para makipaglaban? Ako, isang kamay lang. Lahat kayo, mabubugbog. Walang lakas ng loob na lumaban. Sasabihin mo pa na hindi ka walang kwenta? Guro, may gumalaw. Banal na busog ng kapalaran. Ano? Ang banal na busog ng kapalaran ay binigay ng isang diwata sa matandang anino mula nang namatay ang matandang anino. Sa loob ng maraming taon, walang nakapagbuhat ng busog na ito. Ngayon, hindi lang may nakabuhat, nakapagpapana pa ng palaso ng lumalang dragon. Guro, posible ba na ang mga estudyante ng kulto nakabuhat ng busog? Imposible, ang busog ay napakabigat. Kahit na ang asawa ko, hindi makabuhat ng busog na ito. May pagkaunawa ka sa sarili mo. Ano pang hinihintay mo? Mga tao, gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng kulto para hanapin ang matanda. Sige. Lin Santos, ilabas mo ang kulto ng madilim na langit. Kung hindi, magpakita ako ng hindi paggalang. Guro, may bukid lunti pa, hindi magkukulang ng kahoy. Ang kulto ng madilim na kapangyarihan ay malakas. Ilabas ang kulto ng madilim na langit. Kapag lumakas tayo, bawiin. Xiao Kon. Ang kulto ng madilim na langit ay buong buhay na pinaghirapan ng guro mo. Maliban kung mamatay ako. Walang makakunin ito. Matigas ang ulo. Kung ganito, ipadala ka sa huling paglalakbay. Huwag galawin ang nanay ko. Huwag galawin ang nanay ko. Yue, bakit ka nandito? Kawalan kang ina pero walang ama, basura. Tignan mo kung paano ako magtuturo sa'yo ngayon. Javier Zhao, ang anak ko dati nahimatay dahil sa mga tao mo. Ngayon gusto mo pang manlupig gamit ang lakas mo, sobra na. Sobra. May mas grabe pa ako. Subukan mo. Yue, huwag kang matakot. Susubukan ko ang lahat para protektahan ka. Panginoon Zhao, sa buong lalawigang silangan, ikaw ay isa sa mga kilala at iginagalang. Kung gagamit ka ng lakas para manlupig, hindi ba masisira ang reputasyon mo? Ako alam ko na hindi kayo susunod. Kung ganito ang sitwasyon, sumunod tayo sa alituntunin ng matandang anino. 3 mag-aaral bawat grupo, labanan. Ang mananalo ay ang bagong leader ng pintuan ng anino, magiging pinuno ng kulto ng madilim na langit at kulto ng madilim na kapangyarihan. Ano ang gusto mong labanan? Kung ang layunin ay buhayin ang pintuan ng anino natural, ang pagsubok sa anino ang gagamitin. Pagsubok sa anino. Ang pagsubok sa anino ay 3 bahagi. Sinusubok ang tumpak bilis at praktikal na labanan. Ang pagsubok sa anino ang batayan para sa mga desisyon. Ito ang alituntunin ng matandang anino sa pagkakataong ito. Hindi na tayo makakaiwas. Guro, mahirap manalo sa labanan. Sa tingin ko, magbigay na lang tayo. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Sir, ikaw, ako, Diego Wang, Ryan Lee. Dito kami lumaki sa ating sekta. Ito na ang tahanan namin. Ano man ang mangyari, hindi namin ito pababayaan. Kayong mga walang kwentang tao, nag-aangas pa kayo kung sino ang mananalo. Kung kami sa kulto ng madilim na kapangyarihan ay magpupursige ng kaunti, ang kulto ng madilim na langit ninyo ay malilipol kaagad. Ikaw. Tama ka. Para sa ating tahanan, kahit maliit ang tsansa na manalo, gagawin namin ang lahat para makuha ang tagumpay. Senior Zhao, gaya ng sinabi mo, magsimula na tayo. Sige, kung ikaw ang matalo, huwag kang magdadahilan. Yamang ipinagkaloob mo ang banal na busog ng kapalaran sa kulto ng madilim na langit, ibig sabihin, kinikilala mo silang tunay. Sige na, anino. Tutulungan kita muli. Inay, huwag kang mag-alala. Pakiramdam ko hindi tayo matatalo.
Ikaw tanga, hindi mo ba alam ang sitwasyon? At kayo, hindi rin ba kayo katulad nitong tangang ito na akala ninyo'y mananalo kayo? Ganito. Ako, bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon. Kung mayroong kusang loob na sumali sa aming kulto ng madilim na kapangyarihan, ipinapangako kong pantay-pantay ang pagtrato. Ngunit kung hinintay ninyong malipol namin kayo, huwag ninyong sisihin kung maghihiganti ako. May punto rin siya. Kung mananalo ang kulto ng madilim na kapangyarihan, tiyak na hindi tayo palalampasin. Bastos, nagbabanta ka pa sa amin. Ang anak ko ay nagsasabi lang ng totoo. Mga kapatid, nandito kami ni Sir sa tingin ko ang aming kulto ng madilim na langit ay hindi naman siguradong matatalo. Ginang Lin, may dalawa pa akong anak, hindi ko kayang magsugal. Paumanhin, Ginang Lin, ako'y aalis sa kulto ng madilim na langit. Ginang Lin, paumanhin. Ako rin ay aalis sa kulto ng madilim na langit. Sige. Diego Wang, Ryan Lee, mabuti ang trato sa inyo ng guro at ginang. Kayong Hindi na. Magkaiba ang hangarin ng bawat isa. Hindi ko sila sinisisi. Ginang Lin, ang napagkasunduan, tig-3 tao mula sa bawat panig ang lalaban. Ngunit ngayon, 2 tao na lang kayo. Paano na ang laban? Baka dapat sumuko na lang kayo. Ginang Lin, ngayon hindi mo na mabuo ang 3 manlalaro. Ang pagsubok na ito ay kailangan kong ituring na talo ka. Kung ganito, ipinahahayag ko na ang laban na ito. Sino ang nagsabing walang tao ang kulto ng madilim na langit? Ako, si Lin Santos, ay makikipaglaban kasama ng aking mga estudyante hanggang sa wakas. Ang pangatlong manlalaro ay ako. Matigas talaga ang ulo. Sige, ngayon papatalunin kita ng buong puso at bibig. Sa susunod na laban, sino ang mauuna? Ako. Huwag kang mag-alala, Yue. Gagawin ko ang lahat, anak, upang ipagtanggol ang ating tahanan. Hindi mo alam ang iyong lugar. sa unang round ang susubukan ay ang kawastuhan. Mamaya, may mga maghahagis ng flying disc sa ere. 3 round ito, 20 flying disc bawat round. Ang mga kalahok naman, 3 darts ang ihahagis bawat round. Ang makakapuntos ng pinakamaraming tama ang siyang mananalo. Bihira lang magsanay si Ging Santos. Nasa stationary target pa lang, hirap na. Lalo na pa sa mabilisang gumagalaw na target. Sa pagkakataong ito, mukhang mahihirapan tayong manalo. Kanina ang yabang mo, bakit? Ngayon susuko ka na? Kaya ko ito. Hindi matatag ang hininga ni Lin Santos, halatang hindi pa sanay. Mahihirapan siyang manalo. Lin Santos, unang round, isang tama. Ang hirap naman po sa inyo, Gengis Santos. Ganitong resulta, kahit sinong aso mula sa kulto ng madilim na kapangyarihan ay kayang-kaya itong gawin. Geng Santos, wag mo silang pansinin. Manatiling kalmado. Masyadong mabilis ang flying disc. Mas mahirap ito kaysa sa aming pagsasanay. Pero hindi naman dapat isa lang ang tumama. Ano kaya ang problema? Talaga nga, masyado pa talagang mahirap para sa kanya ang gumagalaw na target. Hindi makapag-ihi ng tama. Hindi talaga makapag-ihi ng tama. Masyadong malakas ang hangin ngayon. Kaya nahihirapan akong mag-ihi. Hindi ko mailagay sa bote. Siya ba ang inyong batang pinuno? Napakawalang modo naman. Naghihi kung saan-saan. Ang mas nakakatawa pa, malaki naman ang bunganga ng bote, hindi pa rin niya mapasukan. Ganon talaga ang inyong kulto ng madilim na langit. Lahat kayo, mga walang kwenta. Alam ko na. Malakas kasi ang hangin, kaya nalihis. Kung sa kanan ako umihi, siguradong papasok yan sa bote. Ang hangin. Alam ko na, nakakaapekto ang hangin sa paglipad ng sibat. Pangalawang round, 3 tumama.
Hindi naman masyadong tanga. Parang naihiko sa kamay ko. Galing guro, ganyan ang dapat. Ang matandang yon, baka may nahalata na siya. Isang sibat, 2 ibon. Astig, guro, 9 na plato na ang natamaan natin. Pangatlong round, 5 tumama. Kabuuan sa 3 round, 9. Naging masyado akong excited sa unang round. Hindi ko naisip ang hangin. Kung mas marami pa sana ang natamaan, baka mas malaki pa sana ang tsansa nating manalo. Okay lang, magaling ka na. Mga walang kwentang hindi pa nakakakita ng mundo. 9 lang sa 60 plato ang tumama. Masaya na kayong lahat. Ganito kalala ang resulta nyo. Ang aming kulto ng madilim na kapangyarihan. Kahit sinong miyembro ay kayang talunin kayo. Ikaw na, ipakita mo sa mga walang kwentang to kung gaano kagaling ang aming kulto ng madilim na kapangyarihan. Sige. Ano, Unang round, 6 ang tinamaan ni Marcus Ming. 6 na plato agad sa unang tira. 6 lang, anong ikinagulat mo, mga walang alam? Tumutok ka, maganda ang pagbaril. Hayaan mong maramdaman ng mga walang kwenta. Ano ang ibig sabihin ng desperasyon? Swerte lang siya. Hindi sigurado mamaya. Walang alam. Ipapakita ko sa iyo ang agwat. Ang pundasyon ng mga estudyante ng kulto ng madilim na kapangyarihan talagang hindi pangkaraniwan. Sa pagkakataon niya, 3 ang maaabot niya. Anong nangyari? Saan galing ang hangin dito? Marcus Ming, pangalawang pagbaril, 2 ang tama. Walang kwenta, anong nangyari? Senior, may huling pagkakataon pa. Siguradong mas mataas ako sa kanya. Anong nangyari? Siguradong makakabara siya. Puta, anong nangyari? Sino ba talaga ang gumawa nito? Marcus Ming, pangatlong pagbaril, 1 tama. Kabuuan ng 3 pagbaril, 9 ang tama sa mga plato. Senior, ako. Walang kwenta, bumaba ka na. Siya ba? Bukidlonti, Xiao Kun. Ang susunod, kayo ang magdadala. Guro, ang mga armas ay ang pinakamahusay ko. Ang unang pagbaril siguradong makukuha. Bukidlunti, unang pagbaril, 5 ang tama. Manatiling kalmado, Bukidlonti. Bukidlunti, pangalawang pagbaril, 5 tama. 10 na. Bukidlunti, pangatlong pagbaril, 6 ang tama. Kabuuan ng 3 pagbaril, 16. 16 na plato ang susunod kayo. Fan. Ikaw mismo ang gumawa. Magturo ka sa kanila. Opo, ama. Mga walang kwenta. Dilatan ninyo ang inyong mga mata at pagmasdan ng mabuti, 1 beses ko lang ituturo. At kayong mga walang kwentang ito, dilatan ninyo ang inyong mga asong mata at tingnan ng mabuti. Anim ang tinamaan ni Javier Zhao sa unang round. 6 na frisbee lang? Pareho lang ng bilang ko. Ano ang ipinagmamalaki mo? 5 tinamaan mo, iyon ay buong pagsisikap. Samantalang ako, ginawa ko lang ito ng walang pagsisikap. Ito ang pagkakaiba ng kakayahan natin. Hindi ako pwedeng kumilos ngayon kung hindi mabubunyag ako. Walong tinamaan ni Javier Zhao sa ikalawang round. 8?
8 tinamaan ni Javier Zhao sa ikatlong round, kabuuang 22 frisbee sa tatlong round. Guro, kulang ang aking kakayahan. Ako ang natalo. Hindi mo kasalanan ito. Si Javier Zhao nga ang pangunahing henyo ng kulto ng madilim na kapangyarihan. Talagang may kakayahan siya. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, kayo ay parang mga langgam. Kayo ay madaling madaig. Huwag kang masyadong magalak. Hindi pa ito tapos. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Ganon ba? Kaya gusto kong makita kung sino pa sa kulto ng madilim na langit ang makakalaban. Kuya, itong huling round, ikaw na ang bahala. Kapatid, sa kasamaang palad, hindi na ako makakasali sa inyo sa paligsahan. Bakit? Yun ay dahil siya ay miyembro ng aming kulto ng madilim na kapangyarihan. Ano? Ang matalinong tao ay sumasabay sa agos ng panahon. Kuya, lumaki ka sa piling ng aming guro at ng kanyang asawa. Hindi ka nila pinabayaan. Bakit mo tayo ipinagkanulo sa kulto ng madilim na langit? Para sa akin, ang pag-aaral ng martial arts ay upang mabuhay ng marangal, hindi maapi, at hindi yurakan. Ina mga kapatid, hindi natin kayang talunin ang kulto ng madilim na kapangyarihan. Hindi nyo alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kulto ng madilim na kapangyarihan. Mas mabuting sumuko na lang tayo ng maaga. Pagdating ng panahon, hihingi ako ng pabor kay Pangulong Zhao para bigyan kayo ng lugar na matitirhan. Gusto ng langit na lipulin ang aming kulto ng madilim na langit. Miguel Zhang, walang utang na loob. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso ang aming guro at ang kanyang asawa kaysa sayo. Kung ang tao ay hindi magpakasarili, papatayin siya ng langit at lupa. Ginagawa ko lang ito para sa mas magandang kinabukasan ko. Ano ang mali doon? Akala nyo ba ito na ang buong lakas ng kulto ng madilim na kapangyarihan? Wala kayong ginawa kundi ang magmatigas at lumaban ng walang pag-asa. Magaling ang sinabi. Sa tingin ko, ang inyong kulto ng madilim na langit ay wala nang maipapadala para lumaban, di ba? Kung ganon, bakit hindi nyo na lang ibigay ng maayos ang kulto ng madilim na langit? Sino ang nagsabing wala nang maipapadala ang aming kulto ng madilim na langit? Matanda ka na, tumatanda ka na at nagiging tatlong paa ka pa. Ano? Ikaw pa ba ang lalaban para sa kulto ng madilim na langit? Ang inyong kulto ng madilim na langit ay hindi naman siguro magpapadala ng isang matandang isusuko na lang? Ang pangatlo ay ang aking apo, si Nathan ng Wang ang lalaban. Ano ba yan, matandang linta? Pinapayagan mo pa itong walang kakayahang magsanay, basurang hindi makapag-ihi ng tama na sumali sa pagsubok sa anino. Inay, ano po ba ang ibig sabihin nito? Simula pagkabata, hindi talaga nakapagsanay si Nathan. Alam naman po ng lahat, yan ginagawa po ninyo. Desisyon ko na ito, papasukin si Nathan. Nathan, mahina ang iyong pundasyon mula pagkabata, barado ang iyong mga meridian. Sa larangan ng martial arts, wala ka ring pagkaunawa. Hindi ko inaasahan. Ngayong araw, bigla kang nagkaroon ng pagkaunawa. Yung tinatawag na Marcus Ming kanina sa huling 2 pag-ikot kung bakit siya nagkamali. Ikaw ang may pakana, di ba? At saka, ang banal na busog ng kapalaran, ikaw din ang gumalaw, di ba? Buisit na huli ako na isahan ako ng matandang slayang ito. Nathan, tulungan mo ang iyong lola. Sumpa talaga. Sige na nga. Ang laban na ito. Ako na. Nathan, kaya mo ba talagang harapin ang paligsahang ito? Pinapasok ninyo ang isang batang wala pang alam sa laban. Ganito na lang kabagsak ang inyong kulto ng madilim na langit kung sakaling lamunin kayo ng aming kulto ng madilim na kapangyarihan. Swerte pa rin ninyo yan.
Huwag kayong mag-alala, panoorin ninyo kung paano ko aayusin ang mga taong umaasa lang sa kapangyarihan ng iba. Kayong mga talagang matitigas ang ulo. Mas pipiliin pang ipasok ang basurang si Nathan ng Wang sa paligsahan kaysa makinig sa payo ko kung hindi ninyo tatanggapin ang kabutihang loob. Huwag ninyong sisihin kung mawalan ako ng konsiderasyon. Sovereign Jiao sa laban na ito, ako mismo ang kikilos. Gusto kong makita kung hanggang kailan pa sila magpupumilit na lumaban. Mabuti. Hindi mo na kailangang magtago ng iyong tunay na kakayahan. Sige. Ipakita mo sa kanila ang iyong tunay na lakas. Dilatan ninyo ang inyong mga mata at panooring mabuti. Paano nangyaring yon? Isang putok lang siyam na flying disc ang nahulog. Matagal na akong sumapi sa kulto ng madilim na kapangyarihan. Ang pagpilit ko noon ay dahil sa pag-aalala sa ating pagkakapatiran. Sayang lang, napakaikli ng pag-iisip ninyo. Ngayon, gusto kong makita kung paano mananalo ang isang basura na hindi marunong mag-martial arts. Kung paano mananalo ang isang basura na hindi marunong mag-martial arts. Miguel Jiang, pangalawang round, nakasyam. Miguel Jiang, pangatlong round, nakasyam, kabuuan ng tatlong round, 27. Ikaw, nakapagtumba ng 27 flying disc? Miguel Jiang, may ganitong kakayahan ka, bakit mo lilipat sa kulto ng madilim na kapangyarihan? Ano ang alam mo? Ang kulto ng madilim na kapangyarihan ay hindi lang ang nakikita mo. Nako! Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Mama. Ako na. Para hindi masabihan na nanlalamang ako, magtatakip ako ng mata sa paghagis. At isang beses lang ako maghahagis. Pasensya sa tagahagis ng flying disc, hindi na kailangan ng 3 round. Sa unang round, lahat ng 60 flying disc ay ihahagis ng sabay-sabay. Ano? Nabubulok na ang utak mo tong basura. Mukhang ang kulto ng madilim na langit ninyo talagang nagpapabaya. Nag-iisip ng walang pag-iisip. Ang aura. Mukhang tama ang hula ko. Hindi. Sabay-sabay na pagtumba ng 60 flying disc? Paano kaya? Nathan ng Wang nakapuntos ng 60 flying disc. Nathan, astig. Grabe, astig. Tahimik lang. Hindi ko inakala na ang Nathan ko ay isang bihasa sa martial arts. Ayos na, ang samahan ay ligtas na. Isang salpok lang nakapuntos ng 60 flying disc. Tatay, kaya mo ba? Kahit ako. Kahit ang matandang anino ng pintuan ng anino. Hindi rin niya kaya. Narinig mo? Isang salpok lang nakapuntos ng 60 flying disc kahit ang matandang anino ay hindi kaya. Ikaw isang walang kwentang hindi makapag-practice. Paano mo kaya? Nagdaya kayo sigurado. Kahit ang matandang anino ay hindi kaya. Si Nathan, May ebidensya ka, walang ebidensya, huwag kang mag-imbento dito. Ang matandang anino ay hindi kaya. Pero hindi ibig sabihin walang ibang makakaya.
Nagbago ang panahon. Kailangan mong mag-upgrade ng pananaw. Tama. Walang ebidensya. Huwag kang mag-angal. Ang kulto ng madilim na kapangyarihan. Ayaw matanggap ang pagkatalo? Ikaw. Tumahimik ka. Batang walang galang. Kahit hindi ko alam paano ka nagdaya kanina. Pero okay lang. Sa round na ito. Panalo kayo, pero huwag kang masyadong magpakasaya. Ito ang unang pagsubok, isang tabla, isang talo, isang panalo. Tabla lang ang resulta. Kung gusto mong protektahan ang kulto ng madilim na langit, ang huling dalawang pagsubok. Kayo, hindi dapat matalo kahit isa. Ang unang pagsubok ay napakadali. Kayong lahat ay nakapuntos lang tabla sa amin. Ang huling dalawa ay mas mahirap. Titingnan ko kayo paano mananalo. Nathan, ang huling dalawang pagsubok. Ang matandang tuso. Huwag kang mag-alala, ito ang tahanan ko. Ang pangalawang pagsubok, ito ay pagsubok sa liksi. Kailangang makatawid ang mga kalahok sa loob ng 1 minuto sa pamamagitan ng mga posteng ito ng Plum Blossom. Kapag tinapakan ng ilan sa mga Plum Blossom post, mag-a-activate ito ng mekanismo at maglalabas ng mga bola. Kung sakaling matamaan ang bola, maiiwan ang isang puting marka sa katawan. Pagkatapos makatawid, ang may pinakakaunting puting marka ang mananalo. Ang pangalawang pagsubok na ito, hindi na katulad ng una. Mabilis ang pagbabago ng sitwasyon at maaaring matrigger ang mekanismo anumang oras. Kung magtatangka pang mandaya, hindi na ito magiging madali. Batang walang alam sa mundo. Sir, magaling ako sa mga pagsubok sa liksi. Sa round na ito, ako ang mauuna. Gaganti ako sa kahihiyan at yuyurakan ko ang mga walang kwentang ito. Talo na nga, ang yabang mo pa. Master's wife, hayaan ninyo akong harapin siya. Inay, ikaw na ang pumunta. Nakapuntos ka ng pantay sa kanya noong nakaraan. Baka sa round na ito ay talunin mo na siya. Yue-er, talaga bang sa tingin mo ay mananalo ako? Naniniwala rin akong mananalo ka. Sige na, Chin-er. Nakapuntos ka lang ng pantay noong nakaraan dahil sa daya. Sa mga Plum Blossom post na ito na pabago-bago, wala kang pagkakataon. Ha? Ang dali-dali lang pala nitong iwasan. Ang katangian ng Plum Blossom Post formation na ito ay habang papalapit sa dulo, kapag na-trigger ang mekanismo, mas maraming bola ang lalabas. Mas simple pa sa simula, pero habang tumatagal, lalong tumitindi ang hirap. Nasa kalahati na siya, 4 lang ang puting marka sa katawan niya. Anong nangyayari? Nasira ba ang mekanismo? Hindi lahat ng Plum Blossom Post sa formation na ito ay may bitag. Swerte lang talaga siya. Tumutulong pa sa akin ang langit. Anong gagamitin ninyo? Para talunin ako? Pumasa si Marcus Ming, may 15 puting marka sa katawan. Pumasa si Marcus Ming, 15 puting marka ang nasa katawan niya. Ito pangalawang pagsubok. Kung makokontrol sa loob ng 30 puting marka ay ituturing na kwalipikado. Ang taong ito 15 puting marka lang ang nasa katawan kahit na may bahid ng swerte ay talagang kahanga-hanga pa rin. Ginang Lin, ikaw na ang susunod. Gusto ko talagang makita kung paano ka mananalo. Inay, huwag kang mag-alala. Sige lang, hindi ka matatalo. Walang kwenta, ang yabang mo naman. Alam mo ba kung gaano kahirap ang matamaan ng 15 beses? Akala mo ba kahit sinong walang kwenta ay kayang gawin iyon? Chiner, huwag mo siyang pansinin. Gawin mo lang ang dapat gawin. Si Yue-er, siya at ang kaluluwa ng kanyang ama ay ipagkakaloob sa iyo ang kanilang pagpapala.
Madrasta, mag-ingat ka. Kaya mo ba? Ginanglin, kakatapos pa lang ay natamaan ka na ng holen. Kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang agad. Naku, kalahati pa lang ang nakalipas. Sa katawan ng madrasta ay may 14 ng puting marka. Nanay, ilapag ang kaliwang paa sa ika-6 na hanay, ika-4 na kolum. Ilapag ang kanang paa sa ika-6 na hanay, ika-6 na kolum. Munting kapatid, ang huwaran ng plum blossom na mga tulos kapag naaktiba ang mekanismo ng holen ay talagang mahirap iwasan. Kung ang mga punto ng dalawang paa ay magkakahiwalay pa ng isang tulos, baka mas mahirap pang gamitin ang galaw ng katawan. Kiner, makinig ka kay UAR. Nakakakahiya talaga. Humantong ka na nga sa punto na makinig sa isang walang kwenta. Walang kwenta, gusto mo bang mahulog agad ang nanay mo? Pagkahiwalay ng dalawang paa ng isang tulos, maaari kang matanggal ng mekanismo anumang oras sa kakayahan ng nanay mo kung matamaan lang ng isang beses. Marahil ang tanging mangyayari ay mahuhulog siya. Sa huli, talo pa rin naman. Subukan na lang natin ang paraan ni UAR. Hindi man lang na-trigger ang mekanismo. Ito, nagkataon lang ba ito? Imposible, swertihan lang talaga yan. Hanay 8, hilera 8, tumuntong. Paano nangyari yon? Hanay 9, hilera 7. Baka naman itong walang kwentang to ay na-memorize ang lahat ng pagbabago sa Plum Blossom Formation? Imposible. Ang Plum Blossom Formation, iba-iba ang distribusyon ng bitag sa bawat pagkakataon. Libo-libo ang posibleng pagbabago ng formasyon. Kahit ako'y hindi makasunod, ang pagmemorya lang ay walang silbi. Tama. Siguradong naghula lang yan. Ang swerte naman niya. Hanay 9, hilera 8. Tumuntong. Hanay 10, hilera 8. Lumabas sa formasyon. Lynn Santos, nakapasa. 14 na puting marka sa katawan, panalo si Lynn Santos. Paano nangyari yon? Ang swerte naman niya. Ang galing mo, guro. Bunso, ang galing mo talaga. Yun, nakikita mo ba talaga ang Plum Blossom Formation? Nagkataon lang at tama ang hula ko. Buisit, kung hula lang, hindi naman pwedeng palaging tama, di ba? Ang hayop na to, ang kakaiba talaga. Ikaw, walang kwenta, bakit ka nagbibigay ng direksyon mula sa labas? Kung hindi, yang inang walang kwentang yan ay hindi talaga matatalo ako. Hindi dapat bilangin ang laban na to. Mga alituntunin ng pagsubok sa anino, wala rin namang sinasabi na bawal ang tulong mula sa labas. Pero, kung may kakayahan kayo, tumulong din kayo mula sa labas. Pero, wala kayong kakayahang gawin yon. Ikaw! Tama na. Kahiya-hiyang hayop. Umalis ka sa harap ko. Swerte lang kayo kahit manalo kayo ng isang round, pero pagkatapos, hindi ko kayo papayagang manalo kahit isang round. Javier Chao, nakapasa. May 9 na puting marka sa katawan. Ang mga puting marka sa katawan. Ang pagbabawas ng kahit isa ay parang imposible. 9 na puting marka. Talagang karapat dapat sa kulto ng madilim na kapangyarihan ang pinakamahusay sa lahat. Ginoo, Bukidlunti. Ma'am, huwag kang mag-alala. May tulong ang aking junior. Talagang mananalo ako sa kanya.
Kahit na ang mga alituntunin ng pagsubok, hindi sinasabing bawal ang tulong mula sa labas. Pero hindi ito patas sa huli. Sa susunod, ipikit ninyo ang mga bibig ninyo. Kung hindi, hindi na kailangang magpatuloy ang pagsubok. Bukid Lunti, ngayon ikaw lang ang mag-isa. Ma'am, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang protektahan ang ating samahan. Ang mga hakbang ay mahina, ang galaw ay magulo. Bukid Lunti. Natalo. Hindi matatag ang mga hakbang, magulo ang galaw. Bukid Lunti. Natalo. Labindalawang puting marka sa katawan ni Bukid Lunti. Nanalo si Javier Chao. Inang guro. Wala yon. Basta ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Natalo ako sa ikalawang laban. Kaya ang ikatlong laban, ang pinakamahalagang laban. Hindi ba ninyo ipinapasa ang inyong pag-asa sa ikatlong laban sa walang kwentang batang ito? Ang aming bunso sa huling hamon ay nakapagpabagsak ng 6 na pong flying disc. Kung sinasabi ninyo na siya ay walang kwenta, ang mga hindi nakagawa nito ay mas walang kwenta. Dahil nanloko siya. Kung hindi ang batang tulad niya ay hindi makakatama kahit isang target. Ang aming bunso ay hindi nanloko. Kayo. Walang saysay ang makipagdebate sa mga taong kulang ang kaalaman sa anuman. Kapag natalo sila sa tamang oras, malalaman nila ang kanilang mga naunang ginawa ay napakakatawa-tawa. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ng walang kwentang batang ito. Oh, nag-iisip ka lang ng imposible. Sige, hayaan mo akong bilang pinakamatanda sa amin na ibalik ka sa katotohanan. Ang galing. Napakadali lang para sa kanyang umiwas. Kahit na biglang nagkaroon ng pag-unlad ang UAR, siya ay 10 taong gulang lamang. Malamang, Miguel Jiang, may 6 na puting marka sa katawan. Anim? Kalahati lang ng sa akin. Paano siya mananalo? Ikaw na. Walang kwentang bata. Tignan mo, mas maliit pa sa mga poste ng Plum Blossom. Kailangan mo ba ng hagdan para makaakyat? Binibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Tumigil na sa paglaban. Sumunod na lang kayo at pasakop sa kulto ng madilim na kapangyarihan. Kung hindi, kapag nagalit ang kulto ng madilim na kapangyarihan, sa dakong huli walang makakaligtas sa inyo. Miguel Jiang, kung gusto mong maging pagong, walang pipigil sa'yo. Pero kung gusto mong agawin ang aming tahanan kahit mamatay ako, gugupitin ko ang balat mo. Tangang walang utak. Ikaw, pagsubok sa anino ay batas na itinatag ng ating mga ninuno. Kung kami ang matalo, ang kulto ng madilim na langit ay magbibigay. Pero sa ngayon, hindi pa tapos ang laban. Huwag ninyong subukan ang kulto ng madilim na langit. UAR. Huwag kang mag-alala. Isang simpleng Plum Blossom array lang. Aakyat lang ako at maglalakad-lakad. UAR, ang kulto ng madilim na langit ay nakasalalay sa iyo. matigas ang ulo. Kapag namatay sa Plum Blossom post, karapat-dapat lang. Hindi ko inakala ang walang kwentang bata nakakaakyat sa poste. Ano ang mangyayari kapag nakakaakyat? Tignan mo siya. Malamang hindi magtatagal, babagsak ulit siya. Bunso, mag-ingat. Walang kwenta talaga. Kahit ang papalapit na pellet, hindi niya nakikita. Siguradong mamamatay siya. Kinilabutan ako. Swerte ng batang ito. Nakatayo lang siya. Hindi gumagalaw. Hindi siya tinamaan ng pellet. Swerte talaga.
Hindi ito posible. Napakaswerte ng batang ito. Hindi ito swerte. Hindi tama. Hindi ito swerte. Bawat hakbang niya napupunta sa posisyon na makakaiwas sa mga bala. Pero, ang Plum Blossom Stakes ay napakaliksi at nagbabago. Kahit na ang mga balang pinaputok ay iba't iba ang direksyon. Paano niya kaya palagi na lang napupunta sa ligtas na posisyon? Talagang imposible itong gawin. Pero, nagawa niya. Nathan ng Wang ay nakapasa, walang markang puti. Sa katawan, ikatlong round panalo si Nathan ng Wang. UAR, nanalo tayo sa round na ito. Maliit na junior brother, ang galing mo. Kanina dumaan ang mga bala sa tabi mo, pero wala ni isa man ang tumama sa iyo. Imposible. Ikaw na isang hindi naman nag-ensayo ng martial arts, maliit na walang kwenta, paano mo naiwasan ang lahat ng bala? Paano pa kaya ito nagawa? Tiyak na nandaya ka na naman. Ikaw na maliit na walang kwenta, paulit-ulit na pandaraya, napakababa. Kayo mismo ang hindi magaling, tapos sinisiraan nyo ang aming maliit na junior brother na nandaya. Sa tingin ko, ang masama at mababang tao ay kayo mismo. Dahil wala naman pandaraya, ipaliwanag mo nga, isang walang kwentang hindi nag-ensayo ng martial arts, paano ito nagawa? Eto, Ang ikalawang round ay napakadali. Kailangan pa bang mandaya? Dahil wala naman pandaraya, paano mo naiwasan ang lahat ng bala? Paano mo ito nagawa? Napakasimple lang. Kailangan lang makita ang pagbabago ng Plum Blossom Formation at batay sa pagbabago sa isang iglap, kalkulahin ang ligtas na posisyon. Hindi ba ganun lang? Bakit? Ang simpleng bagay na ito, hindi magawa ni Master Zhao? Master Zhao. Narinig mo ba? Ang anak ko ay hindi nandaya, kaya sa round na ito, ang aming kulto ng madilim na langit ang nanalo. Sa round na ito, kahit panalo kayo, ano naman ang ikatlong round, ang tunay na pagsubok ng kakayahan sa inyong mga mahihinang kasanayan. Sa tingin ko hindi kayo mananalo kahit isang round. Oo nga pala. Ipapaalala ko sa inyo, ang ikatlong laban, kung kami ang manalo, ang laban na ito ng anino ay magiging tabla. Kung tabla, kami pa rin ang lalamon sa kulto ng madilim na langit. Ikatlong pagsubok, labanan sa pagtatanggol sa ring, 3 tao mula sa bawat panig para sa pagtatanggol at pagsalakay. Kung sino ang unang matalo, ang panig na iyon ang talo. Pangulo, ako muna ang magtatanggol. O Sino yan? Ang lakas ng masamang enerhiya? hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Hindi pa ba kayo napapahiya? Mga walang kwenta. Pagpupugay sa master ng espada, Ano? Siya ang master ng espada? Sa wanted list ng Imperyong Dacia, pangunahing masamang tao. Nagnanakaw, pumapatay, walang masamang hindi ginawa. Felix Zhao, sumali ka sa masamang landas? Gusto mo bang maging kaaway ng buong Dacia? Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Nagbagong buhay na ang master ng espada. Ngayon, siya ay honorary elder ng banal na lugar ng Kunlun. tingnan mo, nakikita mo ba? Ang kulto ng madilim na kapangyarihan ay may koneksyon sa pangunahing banal na lugar ng Dacia. Ang maliit na kulto ng madilim na langit ninyo, paano kayo makakalaban? Mas mabuting sumuko na lang kayo para may pagkakataon pang mabuhay. Kakaiba, ang banal na lugar ng Kunlun ay laging nagsusugpo ng kasamaan. Bakit nila tinanggap ang isang demonyo? Pagkatapos kung mabigo sa pag-akyat, baka may nangyari sa loob ng banal na lugar. Ang tumambang sa akin, malamang ay tagaloob. Marahil sa pamamagitan nitong master ng espada, mahahanap ko ang taksil. Isang grupo ng mga hamak na tao, lumuhod at magpasakop, ibigay ang banal na busog ng kapalaran. Maaari kong patawarin kayo at hindi papatay ang banal na busog ng kapalaran. Ito ay isang mahalagang bagay na ginawa ng santo ng Kunlun. Kung makukuha ko ito, tiyak na malakas ang aking kapangyarihan. Master ng espada, ang kulto ng madilim na langit ay nakikipaglaban sa kulto ng madilim na kapangyarihan. Kung makikialam ka, kung ito ay maipapalabas, hindi ba makakasira ito sa iyo, Master ng espada? Ina! Sige, magpatuloy ang laban. Pero hayaan mo akong magsalita ng masasakit na salita muna. Ang ikatlong round, kung matatalo kayo, hindi lang ako kukunin ang banal na busog ng kapalaran, pati kayo.
lahat ay papatay. Ikaw, magbantay sa laban. Opo. Mga walang kwenta kayo. Mayroong gustong sumalang at makipaglaban sa akin? Ako. Ma'am, baka hindi ako kalaban niya. Pero ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko upang maubos ang lakas niya. Mag-ingat ka. Isang kamay lang sapat para labanan ka. Ang Javier Zhao ay sobrang mayabang, pero ito ay maaring pagkakataon para talunin siya. Bukid Lunti. Ang Javier Zhao ay napakalakas. Maaring siya lang ay makatalo ng tatlo. Hindi kayang tumanggap ng isang suntok. Ma'am, pasensya, ginawa ko ang lahat. Okay lang. Ang natitira ipapasa sa ma'am. Ina. Ako na. Yue, alam kong naliwanagan ka na at iba na ito sa dati, pero ito ay totoong laban. Iba ito sa pagsusulit kanina. Kapag may maliit na pagkakamali, maaaring mapanganib ang buhay mo. Ang gusto ko lang ay mabuhay kang maayos. Hayaan mo na lang akong pumunta. Ganda pa rin ni Mrs. Lin. May itsura pa rin. Sayang naman kung masaktan kita. Mas mabuting sumuko ka na lang. Bumaba ka na. Tumigil ka sa kakabuladas. Nako, masyadong malaki ang agwat ng lakas. Hindi talaga kalaban siguro. Mamamatay na ba talaga ang kulto ng madilim na langit ngayon? Yun, may paraan ba para mailigtas ang kulto ng madilim na langit? Gumamit ka ng kalahating lakas. Una, atakihin mo ang ibaba ng 5 pulgada. Pagkatapos, ang itaas ng 3 pulgada. Hindi ka pa nakakaranas ng totoong laban, munting kapatid. Huwag kang mag-utos ng basta-basta sa likod at mapahamak siguro. Magtiwala ka sa akin. Wala namang ibang paraan ngayon, subukan natin. Paano nangyari yon? Nanalo siguro, munting kapatid, ang galing mo talaga. Itong batang to, may kakaiba sa kanya. Kakaiba? Bakit hindi ko siya maintindihan? Ikaw na. Tinuruan mo ako ng maraming taon, guro. Kung mamamatay kayo ngayon, ililibing ko kayo ng maayos. Huwag na. Ayoko marumi ang kamay mo. Sige, ikaw na. Hindi pwede. Ang galing ni Miguel Zhang masyadong malayo kay Javier Zhao. Kung ako ang magbibigay ng payo, baka makagulo lang sa isip ni Line Santos. Mas mabilis lang siyang matatalo. Yue. Guro, Hindi ba mas mabuting mabuhay? Bakit mo pinipilit pang ipaglaban ang sira-sira mong samahan? Ano ang saysay noon? Ito ang tahanan ko. Tahanan din ito ni Yue. Dati tahanan din ito mo at nila. Iyon ang saysay nito. Iyon ang saysay nito. Kung ganun ka ka-attached dito, eh di sumama ka sa iyong kulto ng madilim na langit. At magpakamatay na kayong lahat. Kin. Ako ang kalaban mo. Anong klaseng tapang yan? Babae ang binubuli? Ako ang makikipag-away sa'yo. Buong lakas kong suntok, naipit niya pa. Paano kaya nangyaring yon?
Ang liit-liit nito, ang lakas pala. Mukhang may talino. Kung mahuli ko siya at gawing gamot, baka makatulong sa pag-unlad ko. Miguel Jiang, anong nangyari sa'yo? Batang tulang, napaurong ka na. Amo naging kampante ako. Ngayon hindi na ako magpapahuli. Kanina lang nagkamali lang ako kaya napaatras ako ng isang suntok. Hindi nyo talaga inaasahan na sa batang walang kwentang to, di ba? Sige na nga, hayaan nyo ang isang suntok ko, ang wasakin ang mga pangarap nyo. Sa isang suntok na to, malamang patay na yung bata. Mula ngayon, wala ng kulto ng madilim na langit. Ano? Ang lakas ni Miguel Jiang ay higit pa sa akin. Natatalo ako ng batang ito sa isang hakbang lamang. Paano kaya? Putsing ina. Ang batang walang hiya, palagi niyang itinatago ang tunay na lakas niya. Nanalo tayo. Magaling Junior, kailangan lang manalo tayo ng isang round pa. Ang round na ito ay panalo na tayo. Ipagpatuloy mo Junior. Nathan ng Wang, sino ang susunod? Sino ang lalaban? Master, ang lakas ni Nathan ng Wang ay hindi pangkaraniwan. Maaaring kailangan mong personal na lumaban para mapatumba siya. Ang ikatlong round, ako mismo ang lalaban. Sandali lang. Interesado ako sa batang ito, Master ng Espada. Kaya ang ikatlong round, ako ang lalaban. Kapag lumaban ang Master ng Espada, kahit na may 3 ulo at 6 na braso ang batang ito ay putyong ina, hindi siya mabubuhay. Oo nga. Master ng Espada, siya ang numero 1 sa ranking ng mga Grandmaster. Isa sa pinakamahusay. Kahit kumilos lang ng daliri, maaaring mawala sa mundo ang batang walang kwenta. Sa murang edad, may ganitong lakas. Malamang, ang talento at katawan mo ay hindi pangkaraniwan. Kapag ang laman, dugo at kaluluwa mo ay ginawang gamot, tiyak na makakatulong sa akin para umabot sa Grandmaster level. Ginagawa ang buhay na tao bilang gamot para mapataas ang lakas. Talagang gawain ng mga demonyo, pero hindi ka pa kalaban ko. Kunin mo ang pinuno ng mga demonyo para makalaban ako ng 1 o 2 hakbang. Walang alam na batang lalaki. Huwag mong isipin na dahil natalo mo ang ilang hamak na nilalang, ay wala nang makakatalo sa iyo sa mundo. 1 kilos ng aking daliri lang, magiging lamog ka na. Ikaw, hindi mo kaya. Sa tingin mo hindi ko kaya? Ha 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 ha. Baka naman iniisip mo rin na ang banal na lugar ng Kunlun sa aking likuran ay hindi rin kaya. Ang banal na lugar ng Kunlun ang pangunahing banal na lugar sa Imperyong Dacia. At higit pa rito, mayroon ang Dacia ng Huling Santo, ang santo ng Kunlun, na nakaupo bilang tagapagtanggol. Isang paghinga lang ang kulto ng madilim na langit ninyo ay magiging abo. Siguro napakalakas ng Master ng Espadang ito at may banal na lugar ng Kunlun pa sa kanyang likuran. Baka tayo ay... Bagamat si Yue ay naging matalino na, ngunit sa harap ng Master ng Espada at ng banal na lugar ng Kunlun, mga napakalaking puwersang tulad nila, napakaliit pa rin siya. Sa araw na ito kaya, ang aming kulto ng madilim na langit ay talagang magwawakas na? Kahit anong paghahabol sa huling hininga, hindi na mababago ang kapalaran ng kulto ng madilim na langit na mapuksa. Mas mabuti pang lumuhod ka na lang agad at magmakaawa kay Master ng Espada. Kapag napasaya mo si Master ng Espada, baka may pag-asang mabuhay ka pa. Ang banal na lugar ng Kunlun? Ganun lang naman. Ayos ka, hayop ka. Ang lakas ng loob mong hamakin ang banal na lugar ng Kunlun. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Kung paghamak ang turing mo, edi paghamak na. Mabuti. Napakabuti. Ngayon gusto kong malaman kung ano ba talaga ang kaya mo. Sa bawat kilos niya, nagbabago ang kulay ng kalangitan. Ito ba ang kakayahan ng nangunguna sa talaan ng mga dalubhasa? Ang ganitong kapangyarihan, kahit si Ming noon ay mahihirapan gawin. Baka hindi talaga kaya ni Yue na talunin ng demonyong iyon. Tingin mo, hamakin mo ako. Hamakin ang banal na lugar ng Kunlun. Ikaw at ikaw, pati ang mga nasa likod mo, mamamatay kayong lahat ngayon. Yue, tumakbo ka na! Susubukan kong harangan sila. Junior, tumakbo ka na! Ikaw ang huling pag-asa ng kulto ng madilim na langit. Umalis ka na! Yue, sa iyong talento tiyak na aabot ka sa antas ng isang santo. Kapag naging santo ka na, saka mo kami ipaghiganti.
Parang tipaklong na sumalpok sa gulong, hindi mo kayang labanan. Mamamatay kayong lahat ngayon, walang makakatakas. Sumuko ka na, may pag-asa ka pang mabuhay. Ang paglaban hanggang kamatayan ay walang ibubunga kundi wakas. Napakatanga mo talaga. Lumaki ako sa piling ng aking guro at asawa niya. Para sa akin, sila na ang aking magulang. Ang kulto na aking tahanan sa loob ng mahigit 1 dekada. Ngayon, may mga taong gustong sirain ang aking tahanan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa umurong. Tahanan? Ang tangang ideyang iyan, walang ibang maaapektuhan kundi ang sarili mo lang. Gago! Wala ka bang mapupuntahan? Oo. Kung gayon, sumama ka sa kulto ng madilim na langit. Mula ngayon, ang kulto ng madilim na langit ang magiging tahanan mo. Kung hindi ako tinanggap noon ng aking guro, namatay na sana ako sa gutom. Ako, si Diego Wang, ay handang makiisa sa kapalaran ng ating kulto. Ako, si Dustin Mu, ay handang makiisa sa kapalaran ng ating kulto. Ako, si Ryan Lee, ay handang makiisa sa kapalaran ng ating kulto. Ako, si Carl Chen, ay handang makiisa sa kapalaran ng ating kulto. Kami ay handang makiisa sa kapalaran ng ating kulto. Tama si tita, tama si kuya. Mahigit 10 taon na tayong inalagaan ng pamilyang ito. Ang pamilyang ito ang tahanan natin. Ngayon, may gustong sirain ang tahanan natin. Hindi natin papayagan yan. At hindi tayo aatras. Kahit gaano pa karami ang langgam, langgam pa rin sila. Mga tanga, buhay na nga kayo, gusto nyo pang magpakamatay, napakatanga. Gusto ko pa sanang maglaro ng matagal pero hindi ko inakala na ganito kayo kamahina. Nakakainip, patayin na lang natin kayo. Gusto ng langit na lipulin ang kulto ng madilim na langit. Ito na ang kapalaran. Mga kapatid, sa susunod na buhay, maging magkapatid ulit tayo. Huwag kayong maging pesimista, hindi pa ako sumasabak. Air. Maliit na bagay. Subukan mo ang isang saksak kong ito. Ang espada mo, ganyan lang pala. Ganyan lang pala ang espada mo. Paano nangyari yon? Bunso, nabali mo ang espada ng master ng espada. Kahit na ikaw ang numero 1 sa ranking ng mga Grandmaster, wala kang karapatang magyabang sa harap ko. Hayop ka, minaliit kita, pero huwag kang magyabang. Kanina lang, ako, 10% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Kaya pala master ng espada, 10% lang pala ng lakas mo ang ginamit mo. Sabi ko na nga ba, isang batang 10 taong gulang lang. Paano siya magiging kalaban ng master ng espada? Kapag ginamit ng master ng espada ang buong lakas niya, kahit gaano pa kalakas si Nathan ng Wang, tiyak na mamamatay siya. Kung gayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon na gamitin ang buong lakas mo. Sige, ngayong araw ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Lahat ng espada ay isa. Ito ang kilalang teknik ng master ng espada, ang lahat ng espada ay isa. Napakalaking espada. Malamang kapag hinampas niya, ang buong kulto ng madilim na langit ay mahahati sa 2. Ito ba ang buong kapangyarihan ng master ng espada? Yue, kaya pa ni Yue. Ibigay ang banal na busog ng kapalaran at bibigyan ko kayo ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, kukunin ko ang kaluluwa ninyo at pahihirapan araw-araw upang hindi kayo muling mabuhay. Gusto mo ang banal na busog ng kapalaran? Kaya pala noon, ang kapatid na lalaki ang nagdala ng banal na busog ng kapalaran. US sa loob ng banal na busog ng kapalaran ay may napakalakas na kapangyarihan. Baka sakaling matalo ang master ng espada gamit ito. Kapatid, gamitin mo na ang busog. Tirahan mo ang hayop na yon. Heto para sa'yo. Nababalo ka na ba, bunso? Paano mo naisip na ibigay sa kanya ang banal na busog? Ano ba yun? Nagkakamali ka. Mukhang alam nitong maliit na bagay na ito na hindi niya kayang saluhin ang lahat ng espada ay isa ni master ng espada, kaya umiwas na lang siya.
Huli na ang pag-iiwas mo ngayon. Gagamitin ko na ang banal na busog ng kapalaran upang wakasan kayo. Buisit. Bakit biglang nawalan ng kontrol? Bakit nangyari ito? Mukhang ang master ng espada ay hindi kayang kontrolin ang lakas na taglay ng banal na busog ng kapalaran. Kahit ang master ng espada ay hindi makontrol ito, paano pa kaya ang bunso natin? Binigyan kita ng pagkakataon pero wala kang kwenta. Ngayon ako naman ang kikilos. Lahat ng espada ay isa. Sugurin sila. Pasensya na, sa labanang ito, ang kulto ng madilim na langit ang nanalo. Nanalo tayo. Salamat sa iyo, bunso. Iniligtas mo ang kulto ng madilim na langit. Ming, nakita mo ba? Ang anak natin, maaari na ring mag-isa. May susunod na sa kulto ng madilim na langit. Paano nangyari ito? Ang master ng espada ay natalo. Batang, inaamin ko, hindi ako kasing galing ng iba. Pero huwag mong kalimutan, sa likod ko ay ang banal na lugar ng Kunlun. Kahit nanalo kayo, ano ang mangyayari? Kayo pa rin kailangan ibigay ang banal na busog ng kapalaran. Yumuko at magbigay ng paggalang sa akin. Kung hindi, ang banal na lugar ng Kunlun ay kikilos. Tiyak na gagawin sa inyo mamatay ng walang lugar para ilibing. Ang banal na lugar ng Kunlun ay palaging hindi nakikialam sa mga bagay ng mundo. Sa pamamagitan mo lamang, malamang wala kang karapatan tumawag sa mga malakas ng banal na lugar ng Kunlun. Peste! Paano alam ng batang ito? Napakalinaw. Kayo ng kulto ng madilim na langit, huwag ninyong hayaang mahuli ko kayo. Kung hindi, babayaran ninyo ito ng 100,000 beses. Tay, umalis na lang bigla si master ng espada? Hindi ba't ang banal na lugar ng Kunlun ang sandigan natin? Maaring totoo ang sinasabi ng batang yan. Ha? Wala namang kapangyarihan si Master ng Espada na utusan ang mga makapangyarihan mula sa Kunlun. Sa pagsubok sa anino na ito, kayo ang natalo. Kaya mula ngayon, ang tunay na pintuan ng anino ay ang aming kulto ng madilim na langit. Ipinaalam ko sa inyong lahat mula ngayon, ang aming kulto ng madilim na langit ay magiging pintuan ng anino na. Tungkol naman sa inyong kulto ng madilim na kapangyarihan, hindi na kailangang sumanib sa pintuan ng anino dahil hindi kayo karapat-dapat. Sa hinaharap, kung ang kulto ng madilim na kapangyarihan ay mag-aangkin pa rin siya ang tunay na pintuan ng anino, huwag ninyong sisihin ang aming pintuan ng anino. Kung maglilinis kami ng hanay, umalis na kayo. Mabuti. Ang mundo ay umiikot. Tingnan natin ang mangyayari. Magkikita pa tayo. Sandali. Ihandog ninyo si Miguel Jang, ang traidor na yan. Pangulo, hindi nyo ako pwedeng iwan. Papatayin nila ako. Nakikiusap ako sa inyo, Pangulo. Kung hindi ninyo siya isusuko, walang makakaalis ngayon. Ayaw ko ng ganyang klaseng tao. Taong walang utang na loob. Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng kulto ng madilim na kapangyarihan. Umalis ka na. Pangulo! Tiyahin, nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayon, hindi na ako muling magkakamali. Tiyahin, ang ganyang tao, ang aso, hindi nagbabago ang ugali. Kung papatawarin mo siya ngayon, magkakanulo pa rin siya sa atin sa huli. Tama siya, tiyahin. Huwag mo siyang patawarin. Ang lahat ng martial arts na alam mo ay itinuro sa iyo ng iyong master. Kaya sirain mo ang iyong mga kasanayang martial, ibalik mo ang lahat ng iyong natutunan. Tiyahin, Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, sirain mo ang iyong mga kasanayang martial. O pangalawa, mamatay ka para magbayad sa kasalanan. Umalis ka na. paumanhin. Tiyahin. Yue, ang tagumpay mo ngayon ay salamat sa'yo at ang kakayahan mo ang pinakamalakas sa aming lahat. Ang posisyon ng pinuno ng pintuan ng anino ay ibibigay ko na sa'yo. Lola, napakabata ko pa po. Baka hindi ko kayang pamunuan ng maayos ang pintuan ng anino. Ang daya naman ng matandang yon, halatang halata ang plano niya. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka muna ng nanay mo. Kapag lumaki ka na, saka natin ibibigay ng buo ang pintuan ng anino sa'yo. Yue, pumayag
Pumayag ka na kay Lola. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita ng maayos. Oo, bunso. Sa galing mo ay sapat na sapat kang maging pinuno. Lahat kami ay sumusuporta sa'yo. Huwag ka nang umayaw. Oh, Sige na. Tinatanggap ko. anino parang may utang ako sa'yo sa nakaraang buhay. O Yue, kahapon lang nalaman ni Lola, ang banal na lugar ng Kunlun ay magdaraos ng isang paligsahan. Sa buong imperyong Dasya, lahat ng mga organisasyong nasa tama ay maaaring sumali. Ang magwawagi ay tatanggap ng espesyal na atensyon mula sa banal na lugar ng Kunlun, kaya ikaw na ang kumatawan sa pintuan ng anino. Upang sumali sa paligsahang ito, Yue, kung makakakuha ka man ng magandang pwesto at maitatag ang magandang ugnayan sa banal na lugar ng Kunlun, hindi na tayo kailangang matakot sa paghihiganti ng Master ng Espada. Sige, susundi ko po si Lola. Tamang-tama, sa pagkakataong ito makakabalik ako sa banal na lugar ng Kunlun upang alamin kung sino talaga ang may pakana nito. Handa na ang lahat, Panginoon. Malapit nang magsimula ang paligsahan. Nauunawaan ko, mauna ka na. Guro, luma na ang pananaw mo. Mula ngayon ako ang mamumuno sa banal na lugar ng Kunlun upang pag-isahin ang dalawang panig at maging pinuno ng buong mundo. Ang banal na lugar ng Kunlun ang nangunguna sa landas ng kabutihan. Ngayon, bakit napapalibutan ito ng masamang espiritu? Ano ba ang ginagawa ni Ethan Lin? Maaga pa lang, nakakita na naman tayo ng multo? Napakasama ng swerte. Napakasama talaga ng swerte. Ano ang sinasabi ninyo? Bukid Lunti, huwag mo nang pakialaman ng mga yan. Pasok na tayo at sumali sa paligsahan. mga kasama, kami ay mula sa Silangang Zhou ang pintuan ng anino at narito kami para sumali sa paligsahan. Tuloy kayo. Sandali lang. Ang paligsahang ito ay hindi para sa kahit na sino lang. Narinig mo ba? Ang inyong pintuan ng anino ay basura, kaya hindi karapat-dapat na sumali sa paligsahan, kaya umalis na kayo. Ginagamit mo ang iyong posisyon para maghiganti. Oo, ginagamit ko ang aking posisyon para maghiganti. Ano ang magagawa mo? Noong nakaraan, ang aking nakababatang kapatid ay binugbog ka ng husto. At ngayon, nakalimutan mo na agad? Tingnan mong mabuti. Narito tayo sa banal na lugar ng Kunlun. Ano, mag-aaksaya pa ba kayo? Master ng Espada, siya ay honorary elder ng banal na lugar ng Kunlun. Kung gagawa kayo ng hakbang sa kanya, parang nakikipag-away kayo sa buong banal na lugar ng Kunlun, Hempi. Dapat pag-isipan ninyo ito ano ang mga kahihinatnan. Sa harap ng banal na lugar ng Kunlun na malaking organisasyon, talagang hindi kami makikipag-away. Huwag kang gumawa ng hakbang. Guro, batang kasama. Talagang aalis na lang kami ng walang kahihiyan. Isang simpleng honorary elder gumagamit ng posisyon para sa personal na galit, sinisira ang dignidad ng banal na lugar ng Kunlun. Hindi ba kayo natatakot na malaman ng inyong Sacred Master parusahan ka? Ginagamit mo ang Sacred Master para takutin ako. Hindi ako natatakot na sabihin sa'yo. Ako mismo ang Sacred Master personal na hinire. Kahit malaman niya ang sitwasyon, mananatili siya sa tabi ko. Ethan Lin ang humire sa kanya. Ang batang loko, ang banal na lugar ng Kunlun ginawang magulo. Ano ba talaga ang gusto niya? Sandali, ang taong sumalakay sa akin, hindi ba siya ang... Batang hayop, wala na kayong masasabi, hindi pa kayo aalis. Kung hindi kayo aalis, hindi ako magiging magalang. Kung wala ang banal na lugar ng Kunlun na sumusuporta sa'yo, matagal ka nang natatalo ng aking maliit na kapatid at hindi mo na alam kung saan ang hilaga. Sa paglabas dito, ang mahalaga ay ang kapangyarihan, ang pinag-aagawan ay ang background. Tulad ninyong mga walang background na basura, kahit nayapakan ko kayo sa ilalim ng aking paa, kailangan ninyong tiisin ito. Naiintindihan mo ba? Ikaw. Bukid Lunti. Gusto mo akong saktan? Halika, dito ka sumuntok. Gusto mong mawasak ang pintuan ng anino, sige, suntukin mo ako. Bukid Lunti, tiisin mo na lang. Kung mahuli nila ang ating pagkakamali, ang ating pintuan ng anino ay magwawakas. Ay mabuti naman at alam mo. Hayop na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Lumuhod ka.
Sinuntok ko na. Ano ngayon? Ginawa ko na. Ano ngayon? Hayop ka. Dito ay ang banal na lugar ng Kunlun. Ikaw talagang naglakas loob kang gumawa nito? Ano naman ang banal na lugar ng Kunlun? Kung ako ang pag-iinitan nila, hindi ako mag-aatubili na gibain ang buong banal na lugar ng Kunlun. Hindi mo alam ang iyong lugar, ni hindi mo pinapansin ang banal na lugar ng Kunlun. Mabuti. Ngayon ay ipapatikim ko sa iyo ang kapangyarihan ng unang banal na lugar ng Imperyong Dasya, mga tauhan. May lakas nga pero walang utak. Hanggang ang banal na lugar ng Kunlun ay kanyang inaway. Talagang hindi alam ang panganib. Mabuti nga at inaway niya. Kapag nagalit ang master ng espada at dinala ang mga tao ng banal na lugar ng Kunlun para patayin silang lahat, ako na ang direktang mamamahala sa pintuan ng anino. Hindi ko inakala na pagkatapos ng lahat, ang titulo ng tunay na pintuan ng anino ay mapupunta pa rin sa atin. Master ng espada, kapag naipasa na sa akin ang pintuan ng anino, ihahandog ko ng buong puso ang banal na busog ng kapalaran. Yue, minadali mo. Huwag sisihin si Yue. Si Master ng Espada ang masyadong nangapi. Ay, ngayon ka natakot? Huli na! Sugod! Ethan Lin talaga. Pinabayaan mo ang mga alagad mong tumulong sa masama. Ginawa mong magulo ang buong banal na lugar ng Kunlun. Palabasin mo siya para makausap ko. Huwag kang magpakapusok. Pangalan ng banal na Panginoon ang binabanggit mo ng diretso? Sinabi ko na, ipalabas mo si Ethan Lin para makausap ko. Kakaiba. Ang tingin ng batang ito bigla na lang naging napakasindak. Nasa pagmumuni-muni ang banal na Panginoon. Kahit ang banal na dalaga ay hindi siya makikita. E di ipatawag mo rito ang banal na dalaga. Masyadong malakas ang batang ito. Sa ngayon, tanging ang banal na dalaga lamang ang maaaring magapi sa kanya. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Susunduin ko na ang banal na dalaga. Hintayin mo. Yue, ngayon na kaya umalis na tayo agad. Huwag kang mag-alala nanay, ngayong nandito ako, walang sino mang makakapigil sa atin. Guro, napakahusay ng inyong paghahanda. Kahit na mabigo ang pag-akyat, hindi naman siguradong mawawala ang inyong katawan at daan. Ano kaya ang nangyari rito? Tiyak kong lilitisin ito. Mahal na Birhen, humingi ng pagkikita si Master ng Espada. Ano ang kailangan? Mahal na Birhen, may ilang tao sa labas ng pintuan ng bundok. Sila ay mula sa pintuan ng anino ng lalawigang silangan. Napakayabang ng mga taong ito, nanggugulo sila sa kaayusan at hindi nire-respeto ang ating banal na Panginoon. Sa ngayon, ang banal na Panginoon ay nasa pagmumuni-muni. Kaya pakiusap, mahal na Birhen, kayo na ang humarap at bigyan ng leksyon ang mga pusong ito. Mga hamak lamang na tao. Ikaw na ang pumunta para sa akin. Opo. Kapatid, sa loob ng banal na lugar ng Kunlun, biglang dumami ang mga tao ng kadiliman. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa buong banal na lugar ng Kunlun ang kapangyarihan ng banal na babae ng Kunlun, pangalawa lamang sa santo ng Kunlun at sa Panginoon. Pagdating ng banal na babae, mamamatay kayong lahat. Diyos at Cheska, ito ang mga ito, mga walang malay sa buhay, walang galang sa banal na lugar ng Kunlun. Diyos sa Cheska. Cheska Liu. Katabing alila ng banal na babae ng Kunlun, ang kapangyarihan niya ay hindi masukat daw. Nasa Grand Master na siya. Nathan ng Guwang, ngayon gusto kong makita kayo paano mamamatay. Walang galang sa Panginoon at sa banal na lugar ng Kunlun ito ay isang krimeng kamatayan. Magpakamatay kayo o ako mismo ang gagawa.
Princess Kalyu, tama ba? Kilala mo ba ito? Ito ay... Isang basag na plaka lang, hindi ba? Naglakas loob pang mag-ukit ng kunlun. Karapat dapat ka ba? Sandali. Ito ay amoy ng banal na utos ng kunlun? Ginang Liu, bakit mo ako sinuntok? Tanga. Hindi mo ba alam kung ano ito? Isang basag na plaka lang naman ito, di ba? Bulag ka ba? Ito ay... ang banal na utos ng kunlun. Ano, ito ang banal na utos ng kunlun? Tay, ano ba yung banal na utos ng kunlun? Ay itong banal na utos ng kunlun ay simbolo ng pagkakakilanlan ng santo ng kunlun. Isa lang ito sa buong mundo. Kapag nakita mo itong utos, para mo na ring nakita ang santo ng kunlun mismo. Sabi nila, ang may hawak nito ay maaaring mag-utos sa santo at santa para maglingkod sa may-ari nito. Pwedeng patayin pa nga Ang lakas pala niyan. Tong maliit na to, bakit may banal na utos ng kunlun? Ginoong ito po, nagkamali po ako kanina. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ginang, ang galing ng bunso nating kapatid. Kahit ang Grandmaster ay nagpakita ng paggalang sa kanya. Yue ha? Ilan pa bang mga lihim ang itinatago mo mula sa akin? Ang banal na lugar ng Kunlun ang pinuno ng mabuting daan, ngunit ngayon nakikipag-alyado na kayo sa mga demonyo. Talagang nakakabigo. Ginoo, hindi ko po alam kung ano ang nangyari kanina. Maaari mo bang sabihin sa akin? Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa personal na paghihiganti laban sa amin. Pinagbawalan kaming sumali sa paligsahan at sinaktan pa kami. Gusto niyang lipulin kami lahat. Ginang Liu, hindi, mali. Puro pagkakamali lang iyon. Hindi ko rin alam na meron siyang banal na utos ng kunlun. Lumuhod ka, magmano ka at humingi ng tawad sa Ginoo. Ay, magandang diwata, sasabihin ko sa iyo, ang mga taong ito ay galing sa lalawigang silangan. Mga walang kwentang tao, hindi sila karapat dapat sa mata ng santo ng kunlun. Kaya sa tingin ko, ang token na ito ay peke. Tama, Jieng Liu. Ang banal na utos ng kunlun na ito ay gawa lang ng mga walang takot sa kamatayan. Peke. Mga hamak na nilalang lang sila. Paano nila makukuha ang banal na utos ng kunlun? Nitong mga nakaraang taon, ang santo ng kunlun ay palaging nagseseryoso naghahanda para sa pag-akyat. Hindi pa siya bumaba ng bundok. Kaya naman wala siyang pagkakataon na maipasa ang token na ito. Kung gayon, ang banal na utos ng kunlun na ito ay peke nga. Ganun ba? Kayong mga ito, ang lakas ng loob ninyong gumawa ng pekeng banal na utos ng kunlun? Parang hindi ninyo iginagalang ang santo ng kunlun. Jieng Liu, ngayon, peking banal na utos ng kunlun ang ginawa nila. Baka bukas ay akyatin na nila tayo sa banal na lugar ng kunlun at dumihan tayo. Kung kumalat ang balitang ito, hindi ba tayo pagtatawanan ng buong mundo? Ang paggawa ng peking banal na utos ng kunlun ay kawalang galang sa santo ng kunlun. Akala ba ninyo, ang aming banal na lugar ng kunlun ay parang aso't pusa na kayang tapakan ng sinuman? Kahit ang pagkilala sa tunay na banal na utos ng Kunlun ay hindi mo magawa, ang iyong pananaw ay napakaliit pa rin. Ipatawag mo si Miyaan sa akin. Ipatawag mo si Miyaan para sa akin. Sa inyong kalagayan, hindi kayo karapat dapat na makita ang mahal na babae. Ginang Liu, huwag mong pakialaman ang mga yan. Patayin mo sila ng diretsahan para malaman ng buong mundo ang kahihinatnan ng paggulo sa banal na lugar ng Kunlun. Sige na. Dahil wala kayong hangad na magtapat. Ngayon papatayin ko kayo para magbigay aral sa iba. Sandali lang. Mahal na babae. Batang. Ang token na nasa iyong kamay, maaari bang ipakita mo sa akin?
Bata ang plaking hawak mo, pwede ko bang tingnan? Sige, tingnan mo. Ito ang banal na utos ng kunlun ng aking guro. Mahal na birhen, nagkakamali ka. Peke lang yang plaking yan. Hindi totoo. Tumahimik ka. Ang banal na utos ng kunlun na ito ay nilikha ng aking guro mula sa esensya ng langit at lupa sa pamamagitan ng pagpapanday. Kung tunay o peke, hindi ko ba makikilala? Hindi maari tunay. Tunay pala ang plaking ito. Mahal na birhen, ito nga ba ang tunay na banal na utos ng kunlun? Ito ay tunay ang banal na utos ng kunlun na pinanday ng aking guro. Ito nga ang tunay na banal na utos ng kunlun. Bata, paano mo nakuha ang banal na utos ng kunlun na ito? Hindi pa natutukoy kung sino ang may kagagawan, kaya pansamantala hindi ko maaaring ibunyag ang aking pagkatao. Nung mga nakaraang gabi na naginip ako. Sa panaginip may isang banal na nilalang na nagsabing pambihira ang aking balangkas, isang natatanging talento sa martial arts na isa sa 1,000. Kaya ibinigay niya sa akin ang plaking ito. Ang banal na nilalang na yon. Ay tiyak na ang aking guro ang santo ng kunlun. Kaya pala biglang naliwanagan si Yue Er dahil pala nakatanggap siya ng payo ng santo ng kunlun. Bukod sa akin at sa aking nakatatandang kasamahan, hindi pa kailanman nagturo ang master sa iba ng martial arts. Kung ganito ang sitwasyon, may intensyon ang master na kunin kang estudyante. Sayang lang ang master. Wag na nating pag-usapan to. Kung gayon, mula ngayon ikaw na ang maging nakababatang kasamahan ko. Halika, tawagin mo akong ate. Itong batang to nang aagaw pa ng posisyon ng kanyang guro. Sige na nga, tisin muna natin. Ate, Mabait. Ang ganda! Mula ngayon, may santa na tayong kakampi. Hindi na tayo matatakot sa master ng espada. Targetin? Aking nakababatang kasamahan, kanina, sinabi ng master ng espada na ginulo ninyo ang kaayusan. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi kami nanira ng kaayusan. Siya ang may pakanan nito. Pinagbawalan kami sa paligsahan. At ngayon gusto pa kaming patayin. Oo nga pala. Pati itong dalawa, kasabwat niya. Bunso, totoo ba ito? ganun na nga. Bunso, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ate, bahala ka na. Wala akong tutol. Mabait. Kaya ngayon, ako na ang gaganti para sa'yo. Mahal na binibini, malaking pagkakamali lang ito. Hindi ko alam na siya pala ay protektado ng santo ng kunlun. Kahit hindi siya protektado ng santo ng kunlun, hindi mo dapat baligtarin ang katotohanan at mali. Mukhang demonyo talaga ang demonyo kahit sumapi ka sa banal na lugar ng kunlun. Hindi mababago ang iyong kasuklam-suklam na ugali. Inalis mo ang lahat ng kapangyarihan ko. Umalis ka. Simula ngayon, hindi ka na miyembro ng banal na lugar ng kunlun. Ako, Master ng Espada, ay personal na tinanggap ng banal na pinuno ang ginawa mo. Paano mo itinataguyod ang dignidad ng banal na pinuno? Oh, kung hindi ka sumasang-ayon, maaari kang magreklamo sa kanya. Gusto kong makita. Sa aling panig siya talaga. Ikaw, kayong lahat, maghintay kayong lahat. Buong babae. Maling pagkaunawa. Lahat kami ay pinilit ng master ng espada. Oo, lahat kami ay walang kasalanan. Anong kulto kayo? Kulto ng madilim na kapangyarihan. Simula ngayon, disband ang kulto ng madilim na kapangyarihan. Umalis kayong dalawa. Salamat po ang babae sa hindi pagpatay sa amin. Salamat, pakiusap, huwag mo kami patayin. Hindi ako nagkamali sa pagmamahal sa kanya. Kakaiba, paano ko naramdaman ang tingin ng batang kapatid parang katulad ng aming guro? Ate, bakit mal ko tinitingnan? May dumi ba sa mukha ko? Kilala kaya niya ko? Wala, tara na, sasamahan ko kayo sa paligsahan. Sige.
Ate, hindi ba't ang banal na lugar ng Kunlun ang pangunahing makatarungang grupo? Bakit nagtatanggap sila ng mga demonyo? Ang mga demonyong ito ay tinanggap ng kuya nating panganay. Gusto ko rin siyang tanungin tungkol dito. Pero nitong mga nakaraang araw, nasa retreat siya, hindi ko siya makita. Pero sa paligsahang ito, malamang lalabas siya. Hahanap ako ng pagkakataon para makausap siya. Sige. Talagang karapat-dapat sa titulong unang banal na lugar ng Imperyong Dasya. Ang paligsahan nila ay napakaraming pumunta. Kanina'y tiningnan ko lang ng mabilis, may ilang mga kalahok na umabot na sa antas ng Grandmaster. Ang paligsahang ito ay tiyak na mapanganib. Yuer, mag-ingat ka mamaya. Pagpupugay sa Panginoon ng Kunlun, pagpupugay sa Panginoon. Naging demonyo na pala siya. Ang tumambang sa akin noon, siya kaya yon? Kakaiba, ang tingin ng batang ito ay pamilyar na pamilya. Kakaiba, ang tingin ng batang ito parang pamilyar. Baka maling akala lang. Tumayo kayo. Salamat sa pagpunta ninyo mula sa malayo. Upang dumalo sa paligsahan sa labanan na inorganisa ng aming banal na lugar ng Kunlun, diretso na tayo. Ipapahayag ko na ang mga patakaran ng paligsahan. Simple lang ang mga patakaran, labang depensa. Ang huling mananatili sa entablado ang siyang magiging kampeon ng paligsahang ito. At tatanggap ng premyo mula sa aking maestro ang Santo ng Kunlun, ang kanyang espada bilang gantimpala. Ang banal na espada ng Kunlun, sabi nila ito'y gawa ng santo ng Kunlun mula sa isang natatanging bakal mula sa langit. Napakalakas, kahit isang simpleng paghagis ay mapuputol ang bundok at ilog. Kung makuha ko ang banal na espada, wala nang makakapigil sa akin sa buong mundo. Yun ang banal na espada ng Kunlun. Bunso, kaya mo yan. Kailangan mong makuha ang banal na espada ng Kunlun. Pagkatapos pahiramin mo ako para mahawakan. Iyon ay isang espadang ginawa ko lang ng basta noon. Kailangan bang masyadong masaya? Ang saya-saya naman dito. Siya ang Panginoon ng kadiliman. Bakit siya naparito? Banal na prinsesa, hindi mo inaasahan na, di ba? Nagkita na naman tayo. Ito ang banal na lugar ng Kunlun. Hindi ito teritoryo ng inyong kadiliman. Umalis na kayo rito, ngayon din. Banal na prinsesa. Narito rin kami para sumali sa paligsahan. Hindi ba't masyadong bastos na paalisin mo kami ng ganito? Ang paligsahang ito ay inorganisa ng aming banal na lugar ng Kunlun. Wala kayong karapatang sumali. Ang banal na Panginoon ay hindi pa nagsasalita. Anong minamadali mo? Sir. Ma'am, bagamat ang banal na lugar ng Kunlun ang nangunguna sa landas ng liwanag, ngunit sa paningin ng inyong Panginoon ang landas ng liwanag man o ang landas ng kadiliman, iba-iba lamang ang daang tinatahak sa pagsasanay. Sa diwa, wala namang pagkakaiba, kaya't ang mga kasamahan mula sa landas ng kadiliman ay may karapatan ring sumali sa paligsahang ito. Mahal na babae, narinig mo yon. Karapatan din naming mga demonyo na makilahok sa paligsahan. Sir, simula pa nung una, hindi nagkakasundo ang mabuti at masama. Bakit mo gagawin ito? Ma'am, palawakin mo ang iyong pananaw. Sa harap ng aming banal na lugar ng Kunlun, lahat tayo ay mga mamamayan ng Imperyong Dasya, walang pagitan ng mabuti at masama. Sir. Tama na yan. Huwag ka nang magulo. Ngayon ipinahahayag ko na ang paligsahan ay opisyal nang magsisimula. Hindi naman ganun kagaling, ang santo ng Kunlun pinapayagan pa niyang sumali ang mga demonyo. Tumigil ka na, Bukid Lunti, baka marinig ka ng santo ng Kunlun, masama na yon. Panginoon, ang demonyo siya yung masamang babae na sumira ng aking kapangyarihan. Kailangan mong ipaghiganti ako. Huwag kang mag-alala, kung siya'y nangahas na sirain ang iyong kapangyarihan, papagbayarin ko siya mamaya. Salamat, Panginoon ng demonyo. Tanong ko lang, santo, paano kung may mapatay ako sa paligsahang ito? Ano ang gagawin? Walang sinasadyang pagkakamali sa labanan. Kung sakaling mawalan ng buhay, kasalanan lang nila na hindi sila gaanong mahusay. Walang dapat sisihin. Mabuti sa sinabi mong yon. Ako'y napanatag na. Mga basura kayong lahat na nandito. Sino sa inyo ang unang gustong mamatay? Mga basura na narito, sino sa inyo ang unang aakyat para mamatay? Panginoon ng demonyo, sobrang yabang mo. Ako ang haharap sa iyo. Suntok sa iyo.
Isang kamay lang ang kailangan ko. Kayabangan. Napakalakas. Kaya nga sobrang yabang ng Panginoon ng demonyo, napakalakas nito. Talagang hindi masukat ang lakas. Ang Panginoon ng demonyo ay nasa rurok ng Grandmaster. Sa ilalim ng santo, malamang walang gaanong kalaban sa kanya. Ang susunod na basura, akyat na. Ako. Suntok sa'yo. Ganun pa rin. Isang kamay lang. Patay, patay. Isang suntok lang, bagsak. Meron pa bang gustong sumubok sa mga narito? Ikaw. Ikaw. O ikaw? Wala na bang gustong sumubok? Kayo ang nag-aakala na kayo ang tama. Sa amin na mga demonyo ay nagsisigawan ng patayin. Akala ko kayo ay napakalakas. Pero kayo ay isang grupo ng mga basura lang. Basura! Sa akin, huwag na kayong magtawag sa sarili na tama. Tawagin na lang na landas ng basura. 2 round lang ang panalo ninyo? Kailangan ba ang ganitong pagiging agresibo? Parang hindi ka sumasang-ayon. Binibigyan ko ng pagkakataon. Akyat. Parang hindi ka sumasang-ayon. Binibigyan kita ng pagkakataon. Umakyat ka. Bukid Lunti, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ka kalaban ng Panginoon ng demonyo. Kung hindi ka mag-aakyat, ang mga salita ko sa iyo, basura ka, walang kwenta, tanggapin mo lang. Mukhang walang gustong umakyat sa entablado. Ang banal na espada ng Kunlun, akin na. Banal na espada ng kulun ng aking guro, hindi dapat mahawaan ng demonyo. Ako ang lalaban sa iyo. Ang kapangyarihan ng mahal na babae ay hindi masukat. Kapag siya ay kumilos, baka talagang makalaban sa Panginoon ng demonyo. Naku, ang katawan ng mahal na babae ay napakahalaga. Ang balat mo ay makinis at malambot. Kapag nasaktan kita, paano ko ipapaliwanag sa Panginoon? Kapag nasa entablado, ang buhay at kamatayan ay nasa langit. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit sino. Sige. Sa sinabi mo, ako ay napanatag. Ate, ang mga suntok at sipa ay walang mata. Sigurado ka bang aakyat sa entablado? Kuya, sinabi ng aking guro, ang kahulugan ng banal na lugar ng Kunlun ay ang pagpatay sa demonyo at pag-alis ng kasamaan, pagtataguyod ng katarungan. Ang espada ng matanda hindi dapat mapunta sa kamay ng demonyo. Ang pagkakaiba ng tama at demonyo talagang napakahalaga. Siyempre, importante. Kung makikita ng aking guro ang ginawa mo, siyempre mabibigo siya sa'yo. Ngayon narito ako, ang mga demonyong tulad ninyo, hindi kayo makakakuha ng banal na espada ng Kunlun. Kaya mo bang ipagtanggol ang banal na espada ng Kunlun? Nakasalalay ito sa kakayahan ng mahal na babae. Handa ka na. Hindi nga nakakagulat na mahal na babae. Simula pa lang ay pinipilit na niya ang Panginoon ng demonyo. Ang galing talaga ng mahal na babae. Itong Panginoon ng demonyo, mukhang malapit ng matalo. Matatalo na ang mahal na babae. Anak ka ng sino? Anong ingay mo dyan? Tama. Nasa kanya ang kalamangan, ang mahal na babae. Paano siya matatalo? Sawa na ako. Tapusin na natin ito. Tama pala ang sinabi ng bunsong kapatid. Mahal na babae, nakipaglaro lang ako sa iyo sandali. Hindi mo naman talaga akala na matatalo mo ako, di ba? Sige na, natalo ka na, bumaba ka na. Hindi pa ako talo. Ito ang pinakamataas na sining pandigma ng banal na lugar ng Kunlun. Ang sining ng luntiang lotus at langit. Mukhang seryoso na talaga ang mahal na babae. Unang anyo ng sining ng luntiang lotus at langit. Nagpapakitang gilas ka lang. Isang mahal na babae lang. Ganyan lang pala. Master, patawarin mo ako. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang banal na espada ng Kunlun. Pasensya na po, guro. Hindi ko na mapangalagaan ang banal na espada ng Kunlun. Pagkonsentro sa dantian, yakit ang lakas ng langit at lupa. Kunin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Guro. Ay, paano mo naman iyon? Matagal mo na itong pinag-aaralan. Hindi mo pa natutunan ang ikalawang hakbang. Naglaro ka lang ba lagi?
Hindi ako naglaro, guro. Medyo tanga lang ako. Hindi ko pa nauunawa ang esensya ng ikalawang hakbang. Turuan mo naman ako, guro. Sige, tandaan mo ito. Ang sining ng luntiang lotus at langit. Kailangan mong ikonsentro ang lakas sa dantian. Iakit ang lakas ng langit at lupa. Kunin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Iakit ang lakas ng langit at lupa. Kunin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sino ba talaga siya? Gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Kunin ang biyaya ng langit at lupa. Sino ba talaga siya? Mahal na birhen, ayaw kitang lipulin, sumuko ka na. Hindi ako kailanman susuko sa mga demonyo. Ayaw mong umayon. Huwag mong sisihin ang iyong lingkod kung maging marahas ako. Ano ang nangyayari? May kakaiba sa batang ito. Talagang karapat-dapat kang tawaging birhen. Nasaktan mo pa ako. Pero ngayon, lalabas na ang buong lakas ko. Mahal na birhen. Natalo ka na. Sumuko ka na. Imposible. Kung ayaw mong sumuko, huwag mong sisihin ang iyong lingkod kung maging walang awa ako. Kung ayaw mong sumuko, huwag kang magsisisi sa akin. Magiging walang awa ang paghahabol ko. Ikaw, kung hindi ka masyadong naglalaro nun, hindi mo magiging problema ang ganitong uri ng tao, hindi mo siya matatalo. Matagal mo na itong pinag-aaralan pero hindi mo pa natutunan ang ikalawang hakbang. Naglalaro ka pa rin ba? Guro. Ito ang lumalakos ang lotus sa bawat hakbang, ang huling hakbang ng sining ng luntiang lotus at langit. Bukod sa aking guro sa mundong ito, walang makakagawa ng ganitong antas ang batang ito. Batang loko, huwag kang magpanggap dito. Kung hindi mo ako sinugod nun, hindi mo ako masasaktan. Tingnan mo. Isang beses lang ako magtuturo. Ito, ang huling hakbang ng sining ng luntiang lotus at langit. Bata ka, paano mo nagawa yon? Ang Panginoon ng demonyo na ito ay nasa rurok ng Grandmaster pero natalo siya ng isang bata sa isang galaw lang. Ayos! Ang galing ng bunsong kapatid. Kahit ang Panginoon ng demonyo ay hindi niya kalaban. Siya ba ang ating guro? Ang batang ito ay may ganitong kalakas na kapangyarihan. Sino ba talaga siya? Natalo ko ang Panginoon ng demonyo, kaya ang banal na espada ng Kunlun na ito ay aking dadalhin. Tama! Natalo ng bunsong kapatid ang Panginoon ng demonyo kaya siya ang kampeon ng paligsahan. Sa wakas, mahahawakan ko na ang banal na espada. Malaking karangalan para sa pintuan ng anino na magkaroon ng isang katulad ni Nathan. Inihahayag ko, nagdaya ang batang ito kaya't ipagkakait ang kanyang tagumpay sa paligsahan. Ang kampeon ng paligsahang ito ay ang Panginoon ng demonyo. Ano? Senior, ano ang basehan mo para sabihing nagdaya siya? Napakabata pa niya. Kahit na magsanay siya mula pa sa sinapupunan, imposibleng maging sapat na malakas para talunin ang Panginoon ng demonyo. Kaya isa lang ang posibleng dahilan, nagdaya siya. Tama. Tiyak na uminom muna ang batang ito ng gamot na pampalakas. Bago ako tinalo, iyan ay pandaraya. Ang sinasabi ninyo ay haka-haka lamang. Kung gusto ninyong siya iparusahan, magpakita kayo ng ebidensya. Kung hindi, si Nathan Nangwang ang kampeon ng paligsahan. Tama na, sapat na. Ako ang pinuno ng banal na lupain. Kapag sinabi kong nagdaya siya, nagdaya nga siya. Tingnan ko kung sino pa ang maglalakas loob na sumalungat. Kuya, dati galit ka sa kasamaan pero bakit ganito ka na ngayon? Bakit ngayon? Ganito ka na? Ako pinili ko lang ang tama. Walang kwentang tama! Akala ko ang banal na lugar ng Kunlun napakadakila pero nakipagkasundo kayo sa mga masasama. Sa harap ng lahat, binabaligtad ang katotohanan. Wala kang hiya. Tama, wala kang ebidensya tapos sinasabi mong may daya. Anong klaseng dahilan yan? Hindi ako papayag. Hindi rin ako papayag. Kahit imperyong Dasya at banal na lugar ng Kunlun, hindi dapat mambastos. Hindi papayag. Hindi papayag. Sinong hindi papayag, patayin ko. Mga langgam, sasabihin ko sa inyo, ako ang nag-organisa ng paligsahan para tipunin ang mga grupo ninyo. Ano ba ang gusto mo?
Simple lang. Gusto kong pag-isahin ang tama at mali. Maging pinuno ng mundo. Ang masasama, sumunod na. Ang mga mabuti, sumunod o mamatay. Ang banal na lugar ng Kunlun mamumuno sa mundo. Inaasahan ng lahat. Kahit kami sumunod na. Bakit nag-aalangan pa kayo? Sumunod kayo. Dahil ang pinuno ng banal na lugar ng Kunlun ay masama. Ano? Senior. Siya, totoo ba ang sinasabi niya? Seryoso ka ba? Isa kang demonyo? Tama. Ako nga ay isang demonyo. Ang lalim ng pagkakailam mo. Ako at ang aking guro sa loob ng maraming taon ay hindi man lang nakapansin. O sa loob ng maraming taon, hindi ninyo napansin. Paano mo nalaman? Ganito kalantad na pagtatanggol sa mga demonyo. Kung hindi ka isang demonyo, wala nang ibang mas makatwirang paliwanag, di ba? Tama ka. Pero wala na yon. Ang sinasabi ko pa rin, piliin ang sumuko. Pare-pareho ang trato ko sa lahat. Hindi dahil kayo ay mabubuting tao, kaya kayo ang pag-iinitan. Kung hindi, ngayon na ang inyong katapusan. Sa bawat salinlahi, kalaban ng mga mabubuting tao ang mga demonyo. Ngayon, paano tayo susuko sa mga demonyo? Ngunit kung hindi tayo susuko, tanging kamatayan ang aabutin natin. Maari tayong humingi ng tulong kay Santo ng Kunlun. Kapag kumilos si Santo ng Kunlun, lahat ng mga demonyong ito ay mamamatay ngayon. Tama. Maaaring iligtas tayo ni Santo ng Kunlun. Mahal na Birhen, makipag-ugnayan ka kay Santo ng Kunlun. Mahal na Birhen, ano pang hinihintay mo? Sabihin mo na kay Santo ng Kunlun. Ang aking guro siya. Ako na ang sasagot para sa kanya. Si Santo ng Kunlun, 7 araw na ang nakalipas, sa pag-akyat sa tribulasyon ng langit, ay namatay at nawala ang kanyang daan. Ibig sabihin, walang sino man ang makakapagligtas sa inyo ngayon. Sumuko ka na. Walang sasagip sa inyo ngayon. Kung gusto ninyong mabuhay, lumuhod kayo at magpasakop. May hangganan din ang pasensya ko. Bibigyan ko kayo ng 3 paghinga. Pagkatapos ng 3 paghinga, papatayin ang lahat ng hindi susuko. 3. 2. 1. Sandali. Bago umakyat ang Santo ng Kunlun, tiyak na handang-handa siya. Kahit na nabigo siya sa pag-akyat, imposibleng mamatay siya ng ganun kadali. Baka naman may ginawa kang kalokohan sa proseso. Ethan Lin, ikaw ba talaga ang pumatay sa ating guro? Tama. Ako nga ang may kagagawan. Sinamantala ko siya nang siya'y umakyat sa sandaling pinakahina niya. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Hayop ka, ilang taon kang pinalaki ng ating guro at ipinagkatiwala pa sa'yo ang pagiging santo. Napakasama mong tao? Nagkamali pala ako noon. Akala ko'y nakakuha ako ng isang mabait at mapagmalasakit na estudyante. Haha. Hindi ko inakala na isa ka palang walang utang na loob na traidor. Ano, ikaw ang ating guro? Talaga, guro. Sandali, junior ko. Paano naging Santo ng Kunlun? Yue, Ang matanda mong buhay. Nag-reincarnate pa sa isang bata, pero ang lakas mo ngayon. Hindi na siguro sa peak mo? Kahit hindi sa peak linisin ng grupo, patayin pa ang ilang basura sapat na. Talaga? Haha, sige. Hayaan mo ang estudyante ko. Subukan ang lakas ng guro. Ang matanda mong buhay, halos patay na pero malakas pa. Nandito ang guro Ethan Lin, mamamatay ka ngayon. Hindi sigurado. Guro, tingnan mo, ano ito? Ito, hindi ba ito ang aking golden core? Ang dahilan kung bakit ako nangahas na sumalungat sa aking guro ay upang makuha mula sa katawan mo ang golden core na ito. Kapag kinain ko ang golden core na ito, magkakaroon ako ng kaparehong kapangyarihan ng isang santo tulad mo. Ramdam ko ang lakas na dumadaloy sa buong katawan ko. Ito ba ang kapangyarihan ng isang santo? Hahaha! Isang kalahating santo ka lang. Ang lakas mo ngayon ay hindi na tulad ng dati. Kahit nakalahating santo lang ang lakas ko, kayang-kaya kitang talunin. Pero sa pagtingin sa ating relasyon bilang guro at estudyante, kung luluhod ka lang at susunod sa kadiliman, maaari kitang patawarin. Ibinabalik ko sa iyo ang mga salitang iyan. Kung ikaw ang luluhod at sisirain ang iyong mga kasanayang marsyal, maaari din kitang patawarin. Matanda, hanggang ngayon ba nagmamalaki ka pa rin? Sige, kung ayaw mong lumuhod ng kusa, ako na ang tutulong sa iyo.
Lumuhod ka. Sundang halika. Imposible ito. Lahat ng nasa ilalim ng isang santo ay mga langgam. Kahit na hindi ako kasing lakas ng dati, kayang-kaya kitang patayin, parang manok lang. Hindi ako naniniwala. Ako, imposible, mamamatay. Tapos na, sa susunod na buhay, maging mabuting tao ka na lang. At kayo rin. Nanalo tayo, nanalo tayo, nanalo tayo, nanalo tayo. Guro, ang galing mo talaga. Tama na, huwag kang magsipsip. Ipag-utos mo ito, tawagin ang lahat ng mabubuting tao, lipulin ng tuluyan ang mga masasama. Opo. Ikaw ba si Yue? O ang santo ng Kunlun? Paumanhin ginanglin. Ako ang santo ng Kunlun. Nasaan na ang aking bunsong kapatid sa pagsasanay? Mula nung araw na iyon, nang dumating ang kulto ng madilim na kapangyarihan, si Nathan ng Wang ay namatay na dahil sa malubhang pinsala. Sa araw ding iyon, nabigo ang aking pag-akyat sa langit. Ang aking kaluluwa ay muling isinilang sa kanyang katawan. Naintindihan ko na. Kami po ay mauuna ng aalis. Yue, kasalanan ng iyong ina. Hindi ka naingatan ng iyong ina. Guro, tingnan mo kung sino ang dumating. Nanay. Yue. Ito ang aking Yue. Ginanglin. Mahal na birhen. Ano ang nangyari? Isang buwan na ang nakalipas, matapos malutas ang mga demonyo, ang aming guro ay muling nagretiro para sa pagsasanay. Kahapon lang, ang aming guro ay nagtagumpay sa pagsasanay at umakyat sa langit. Sa tulong ng kapangyarihan ng mga Diyos, hindi lamang niya muling itinayo ang kanyang katawan, kundi binuhay niya rin ang kaluluwa ni Yue. Kaya nga, ipinabalik niya sa akin si Yue. Inay, tinanggap pa ako bilang estudyante ng Santo ng Kunlun at pinapayagan niya akong sumunod kay Yi sa pagsasanay. Sisikapin kong magsanay ng mabuti. Kapag ako'y lumaki na, iaalay ko ang aking buhay para protektahan ka.